kasi kanina pinag-usapan natin yung SALN at gaano ka-importante yun. Tapos mga kababayan, dahil nga sa SALN na to, mabibisto lahat ng kalokohan ni Sara Duterte. Tulad nga na ipinakita ko kanina, mga kababayan, pakita ko ulit para malinaw. Makikita natin dito mga kababayan, unang-una, yung mga date kung kailan siya nagsumite. 2008, 2009, 2010. So siguro ito yung vice mayor siya, vice mayor. Tapos 2011, 2012, wala siya noong 2013, 14, 15. Wala siya noon ha. 3 taon siyang hindi nagpakita ng SALN, hindi natin alam kung nag-submit ba or wala. Pero si Ombudsman na bahala doon. 12. So 3 taon 'yun ha. Walang record ng SALN. Tapos 2016, nag-submit siya, 2016. 2017 nag-submit siya. 2018 wala, 2019 wala, 2020 wala, 2021 wala. So 12 SALN ang hindi niya nasusumite. Or at the very least, hindi publicly available. Siguro naman nandoon. Let's give her the benefit of the doubt. Siguro nandoon. Hindi nga lang nabubuklat pa. So 12 years. Mga kababayan, kay Sereno nga eh. 1 o 2 SALN lang yata yung hindi niya naisumite. Oo. Or parang 5 yata at most. Munti ka na siya ma-impeach. Pero imbis na ma-impeach, naging co-warranto na lang kasi hindi pala siya qualified from the very beginning. So yun. Nako-warranto. Kay Sara Duterte, 12 ang hindi niya nasumite. Okay. Ito pa, kailangan niya ipaliwanag. Noong 2016, 34 million lang ang kanyang net worth. Pagdating ng 2024, 88 million na, guys. Oo. Diba? More than 100% ang itinaas. Oo. Ngayon, mga kababayan, ulitin natin yung computation. Magkano lang ba ang sahod ng mayor? Teka, tingnan natin. Magkano ba ang sahod ng mayor? Mayor annual salary. 189,199 minimum to 211,902 monthly. City mayor siya na, so Davao City. So, doon na tayo sa medyo mataas. Oo. Para, tingnan natin. Sige, ganito. Okay, so, computin natin ha. 211,902 times 3. Kasi 3 years. Hindi, per month pala. Sorry. 12 muna. Times 12. Okay, times 3. 7 million or 7.6 million. Yun na lang. 7.6 million yung 3 taon ni Sara Duterte. Okay. So, 2016, 2017, 2018. Okay, 3 taon yon. So, 7.6 million. Times 2. Kasi nag-3 taon siya ulit. So, times 2. 15,256,000. Okay. So, sa 6 na taon na siya, kasi 6 years siya naging mayor nung panahon ng ni Duterte. Kung ilang taon presidente si Digong, ganoon din siyang mayor. So, ang sahod niya ay 15,256,000 sa 6 na taon. Siyempre, kakain ka pa. May utang ka pang babayaran. Di ba? So, dapat ang net worth mo ay mas mababa sa 15 million. Hindi ba? May tax deduction? Yes, may tax deduction sila. Oo. So, bakit? Noong 2022, ang kanyang SALN ay 71 million. Minus, wait. Kopyahin natin ito. Copy. Kopitin natin ha. 71,658,841 minus paste. Minus 15,256,944. Ang sagot ay may sobra siyang pera na 56,401,000. Ito. Kita ba? Hindi siya nagpo-focus. Ayun. Yan. 56,401,000. Ang sobra. So, ano yung sinabi natin kanina, mga kababayan? Lahat ng sobra sa legal income will be considered
ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth, di ba? So, 56 million yung sobra. Kailangan bang alamin kung paano nakuha yon? Siyempre kailangan. Kailangan mong patunayan kung paano mo nakuha yun. Yung 56 million. Ngayon, mga kababayan, magkano ang sahod ng Vice Presidente? Okay. Vice President salary. 300, pinakamataas is 374,678. Okay. Compute natin. Per month. 374,678 times 12. 4.4 million per year, ha? 4.5 muna para maging generous tayo. 4.5 million per year. Times, ilang taon na siyang vice-presidente? 2022, 2023, 2024. Sabihin natin 3 years lang muna, wag muna yung 2022. Yung isang buong year talaga. 3 years times 3. 13 million. 13,488,000. Okay, copy ulit natin to guys. Copy. Plus history. Plus 15 million. Plus, ay shucks. Mali. Plus 15,526,944 equals 29 million. Ang bagal mag-focus. Focus ka, boy. Ayan. Ayan. 29,015,000. Ang legal, legal based on the salary of both mayor and vice president. Okay. Ngayon, mga kababayan, compute natin ngayon ulit. So magkasama na yung mayor tsaka yung vice president. 88 million daw ang kanyang net worth. Okay? So kopyahin natin to ulit. Copy. Clear. 88,512,370 minus paste. Magkano ngayon ang sobra? Magkano ngayon ang sobra? Okay. 59,497,018 pesos. Don't tell me, yung 59 million na yan, pera lang ni Manscarpio. Di ba? Kaya nga kailangan nating malaman saan nakuha yung 59 million na yan. And by the way, this is the amount that is declared. Hindi pa ito yung dinada. Ibig sabihin, ito na yung dinaya. Niluto na yung libro dyan. So, mahalaga ba na makuha ng House Committee on Justice para sa impeachment yung kanyang salin at lahat ng tax records niya, lahat ng SEC records niya, lahat ng bank account records niya? Mahalaga ba? Yes, because we need to determine if there is probable cause that there is ill-gotten wealth. Take note, mga kabayan, this is only a determination of probable cause. Pati mga prosecutor, ginagawa din to araw-araw. Wala akong illegal dito, walang mali. Di ba basic? May discrepancy na 59 million. Ang legal mo lang ay around 30 million, 29 million, something. Meron, ang dineclare mong assets ay 88 million. May sobra ka na 56 million. Or 55 million. Tapos sasabihin mo walang probable cause? Paano mo ngayon i-explain yun? Doon, mga kababayan, wala pa tayo doon sa confidential funds. Salin pa lang to. Sige, paano mo papaliwanag yun? Good luck. Good luck talaga, guys. Promise, good luck talaga. Kaya napaka-importante po na makuha yung salin at mga tax records. At buti na lang, mga kababayan, buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Ang ombudsman ay nagsabi na makikipagtulungan daw sila sa House Committee pagdating sa salin. Kasi lang naman nasa jurisdiction nila, yung salin lang naman.
Buti na lang. At ito po mga kababayan ay ikinatuwa ni Committee Chairman Luis Tro. Ito po yung interview niya, guys. I understand na pinirmahan ko kagabi yung mga subpoena, no? So I anticipate na it will be or they will be served today. As to the feedback from the recipients of the subpoena, we have no information yet kasi ipapadala pa nga lang itong mga subpoena ito. Ready na siya for delivery, for service today. Hopefully, ma-serve na today. Wala naman akong nakikitang challenge kasi I am positive that the recipients of these compulsory processes are aware that these are very significant, necessary for the impeachment proceeding, and the reason why the Justice Committee was given this power to issue subpoena is because of the significance of this concern. No? So I hope that everybody will cooperate para makamove forward na tayo dito sa ating impeachment proceedings.